Hello guys, it's El Mariano and welcome back to my vlog. For today's video guys, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mangyayari kapag hindi nga tayo nakapagbayad sa ating mga OLA or online loan applications na inutangan natin. Okay, let's go. So ano nga ba guys yung mangyayari sa atin kapag hindi nga tayo nakabayad sa mga OLA or online loan apps na inutangan natin? Makukulong ba tayo, makakasuhan, or mag-home visit ba yung mga agents sa lugar natin? Sa akin guys, based ito sa aking personal experience, kaya lang naman ako umutang sa mga loan apps para pandagdag ng puhunan sa business ko. Alam ko guys na yung iba sa inyo is umutang dahil nagka-emergency or may na-hospital, or yung iba sa inyo is biglang may pay bills na kailangan bayaran, o di kaya naman yung iba sa inyo is biglang nagipit so naisipan na umutang nga sa mga loan apps. Ang mali lang natin guys is pumasok tayo sa mga loan apps na akala natin ay makakatulong sa atin pero hindi naman pala. Lalo tayong nalubog dahil nga yung kanilang applications or yung mga in-offer nila na akala natin very promising pero hindi naman pala. Instead of 180 days yung kanilang in-offer, yun pala guys, 7 days repayment lang pala sila. Plus, yung kanilang interest, sobrang laki ng kaltas, sobrang laki ng kanilang interest. So for sure sa atin guys, marami sa atin is mahirapang magbayad ng kanilang utang sa mga loan apps na 7 days repayment lang. So paano naman guys yung mga walang source of income na umutang lang para mabayaran yung kanilang pay bills, hindi kaya naman may na-hospital sa kanila. So saan naman sila kukuha ng pambayad in just 7 days? Siyempre mahihirapan talaga guys yung mga ganun na tao. Or even guys yung mga nagtatrabaho sa mga company or mga nagtatrabaho guys na ang kinikita lang is ang kanilang sweldo is 15 to 30. So saan naman nila hanapin yun guys in 7 days at hindi sumasakto yung kanilang due dun sa mismong sahod nila. Ako nga guys na may business, nahirapan din ako na bayaran yung mga loan apps or yung mga utang ko sa loan apps in 7 days. Kasi guys, sobrang laki ng interest, sobrang laki ng kaltas. So nandun na nga guys, pumasok na dun yung tapal-tapal system. Saan uutang ako sa isang loan applications para may pantapal ko dun sa iba pang loan apps na nag-due na, mga ganun guys na loan apps. Alam ko guys na nararanasan nyo din yan, yung tapal-tapal system. So ano na nga yung mangyayari guys kapag dumating na sa point na hindi na nga tayo nakapagbayad sa mga loan apps kahit sinusubukan naman nating bayaran, pero bigla lang ulit tayong nagipit at hindi na nga kinaya yung kanilang 7 days repayment at hindi na rin kinaya yung kanilang interest, yung kanilang kaltas. So ano nga ba yung mangyayari sa atin guys? First dyan yung mangyayari sa atin guys is haharasin tayo ng mga agent, ng mga OLA. Ito guys, based ito sa personal experience ko last year. Nung nagsabay nga yung dalawang OLA ko na nag-due, nakiusap nga ako sa mga agent na kung pwede bayaran ko na lang sa ganitong date kasi ganitong date pa ako magkakapera. And wala na nga ako maibayad kasi nga parang halos na ibigay ko na lahat sa kanila sa mga ibang mga loan apps ko yung bayad. Pero yung time na yun guys, hindi na nga pumayag yung mga agent. So sinabi ko na okay, kung hindi kayo papayag, babayaran ko na lang yung principal amount na na-receive ko sa inyo. Pero hindi rin sila pumayag dun guys. Ang dami na nilang sinasabi. Ando na yung point na nanghaharas na nga sila kasi ayun, gusto nila bayaran ko kasama na yung malaki nilang interest. And by that time guys, halos takot na takot ako, nanginginig yung mga katawan ko habang hawak yung cellphone ko na binabasa yung mga text nila ng panghaharas sa akin. Hindi ko na alam guys yung gagawin ko na para akong sinakluban ng langit at lupa. Lalo na meron pa akong mga loan apps na paparating na mag-due na rin. So hindi ko na talaga guys hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko, natataranta na ako. Pero sinusubukan ko pa din na mag-reach out sa kanila. Yun nga lang guys yung pakikipag-usap ko sa kanila guys is ang binabalik nila sa akin is harassment. Halos kung ano-ano yung mga sinasabi sa akin to the point na below the belt na yung mga text blast nila sa akin.
Nung time na yun guys, no, sinarili ko na lang yung problema ko na yon. Wala akong mga sinabihan. Ayoko mag-open up sa mga kilala ko or sa every event sa family ko. So, sinarili ko lang siya guys hanggang umiiyak ako. Iyak ako ng iyak gabi-gabi kasi sobrang sakit talaga guys ng mga text nila. Yung mga halos text nila guys, no, sabi nila ipapakulong daw nila ako, kakasuhan daw ng estapa, kakasuhan daw ng small claims, or ipapahiya sa social media, ipopost yung mukha ko sa social media. Which is, yun yung mga text na na-receive ko mula sa kanila. Actually, sobrang dami pa guys. Yung iba guys, sobrang below the belt na to the point na pati buhay ko pinagbabantaan na talaga. So parang grabe yung takot ko nun guys, grabe yung panginig ng katawan ko, halos hindi na ako makakain, hindi na ako makapag-isip ng maayos sa sobrang depressed ko sa mga agent, sa mga OLA dahil sa pananakot nila. Kahit nakipag-usap ka naman sa kanila or nag-reach out ka naman sa kanila na bayaran sa ganitong date, pero ayaw na pumayag, pero nag-reach out ka din naman na bayaran na lang yung principal amount na nursing mo, pero ayaw din na pumayag kasi gusto talaga nila guys na bayaran mo yung full na amount kung ano yung utang mo, tsaka kasama na yung interest doon, which is kailangan mo talaga siyang bayaran guys. So ako naman guys, hindi ko na talaga kaya. So ang ginawa ko guys noon is nag-turn off SIM ako ng halos 1 month para wala akong na-receive ng mga text ng mga agent ng mga oras. Sapat na sa akin guys sa mga pangaras nila. Sabi ko babalikan ko na lang sila, babayaran ko lang sila kapag once na pumayag na nga sila na yung principal amount na lang yung ibabalik ko sa kanila. So ano nga ba guys na yung mangyayari kapag once nga na hindi ka nakapagbayad ng mga utang mo sa mga OLA or online loan apps? Una na dyan guys no is harassment, kung saan talagang haharasin kanila dahil yan talaga yung pinaka number 1 na gawain ng mga agent ng mga OLA na kapag once nga na hindi ka nakapagbayad sa kanila or ng utang mo sa kanila is haharasin ka talaga nila. Ang dami nilang mga text guys no na kung saan madidepress ka talaga at maapektuhan talaga guys yung mental health mo. So ano yung mga text guys na madalas na na-receive natin sa mga agent na OLA? Madalas na sinasabi lang guys no is makukulong ka daw, kakasuhan nga doon sa TAPA or kakasuhan ka ng small claims, which is hindi totoo guys. Alam nyo ba guys kung ano yung best way para malampasan natin yung depression natin sa mga ganitong klase ng mga pananakot ng mga agent sa atin? Is deadma. Isa talaga yun sa pinaka the best na gawin natin is mang deadma tayo sa mga text nila, like hindi na tayo nagpapa-apekto kung ano man yung mga na-receive nating mga text or email nitong mga agent sa atin. Kung marunong ka mang deadma the way, mas better. Yun nga. So, pero kung hindi mo naman kaya guys, no, namang deadma, sobrang naapektuhan ka pa rin. Pwede ka naman guys na mag-deactivate ng Facebook para hindi ka ma-post sa Facebook or hindi ka mahanap or ma-research ng mga agent ng mga OLA. Or pwede ka din naman guys no, na mag-turn off SIM para wala kang na-receive ng mga text ng mga agent ng mga OLA, which is ginawa ko talaga guys ng almost 1 month. Halos wala akong na-receive. Then nung na-feel ko na talaga guys na parang kaya ko ng ma-deadma, doon na ako nag-turn on SIM. So ang dami ko pa din na-receive ng mga text na naghahabol pa din talaga yung mga agent ng mga OLA. So hindi ko na nga guys binabasa yung mga text nila, although nakaka-receive ako ng mga tawag na umabot talaga guys ng 600 plus yung tawag na hindi naman talaga legit na number kasi napupunta talaga siya guys sa spam calls. So yun guys, hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi ko na, parang natuto na talaga ako mang deadma sa mga text at tawag nila, even sa mga email nila sa akin. So yun lang talaga guys no, yung mangyayari kapag once nga na hindi ka nakapagbayad ng utang mo sa mga OLA, yung harassment, wala nang iba guys no. Kasi yung harassment kasama na dyan yung mga pananakot nila na ipapakulong ka daw, kakasuhan ng SAPA, kakasuhan ng small claims, ipopost sa Facebook, kasama na yan guys sa harassment. So yun lang yung guys yung mangyayari nga sa'yo kapag once nga na hindi ka nakabayad. So yun lang naman guys no, yung ating topic ngayon. Sana meron kayong ulit natutunan mula dito sa ating content ngayon. Mostly nagkwento lang talaga ako guys noon about sa pinagdaanan ko last year. Then yun. So yun lang naman guys, sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!